Praise God. Boto natin si Shekinah para sa magandang kinabukasan. Anyway, ayan. Sorry. Wait lang. Ay pala, nalimutan. Thank you. Ayan. Sama niyo rin ako sa prayers kasi 2 weeks na akong inuubo. Pero pagaling na. Pawala na. Ayan. So again, ang series natin for this month is about intimacy matters. At sa umagang ito, ay tungkol naman ito sa one day at a time with God. So, ano ang ibig sabihin pag sinabing one day at a time? Yan. Matagpuan niyo sa James 4:8. Sabi nun, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Yan. Pag sinabing one day at a time with God, it is our consistent intimacy with God. Sabihin niya, consistent. Yan yung problema ng lahat. Consistency. Yan, or pagiging consistent. And that's why, sa umagang ito, ang goal natin is, matapos natin tong message, na merong application sa atin after, na maging consistent tayo sa intimacy or sa relationship natin sa Diyos. Amen? Nais natin na pag lumarap nan tayo sa Panginoon in the future, pag kinuha niya na tayo by death or by rapture, at least man lang, pag nakita natin si Lord ng mukhaan, face to face sa langit, hindi tayo yung huyu, sino ka, hindi kita kilala. Kundi ito yung close na close kong anak. Kasi nagkaroon tayo ng intimacy with God. Amen po? Wag niyong hayaan na mamatay kayo na para lang kayong para lang, parang ganito. Naalala niyo yung mga battles, David and Goliath, di ba? Palagay niyo na pangalanan yung mga sundalo ni David or ni King Saul that time, na pangalanan kaya sila. Yung, di ba, pagkatapos patayin ni David si Goliath, may mga sundalong humabol sa mga Philistines, pinagpapatay sila. Napangalanan kaya yung mga sundalong yun? Hindi, no? Tapos, namatay yung mga sundalo na yon. Lumipas ng maraming taon, libu-libong taon na nga, hindi naman sila naalala sa history. Ang mas naalala sa time na yon, sino? Si David lang. Tapos si David, meron siyang 600 mighty men. Lahat yun na pangalanan. Pero among those mighty men, meron lang pinaka-closest kay David. Yung 3. Yung 3 mightiest nakaibigan ni David. Isa pa doon si Uriah. Parang yun pa yung napatay niya nga. Anyway, the point is, sa Bible mismo, kapag nire-write kaya ang Bible ngayon, isa ka kaya sa papangalanan na Johnny, who walk with God. Isa ka kaya sa mapapangalanan na close. Di ba? Parang sinabi mong Jerry, a man after God's own heart. Yung parang binanggit Adrian, the one who loves Jesus so much. Ang sarap pakinggan na ikaw yung isa sa mga merong ginawang bagay sa kaharian ng Diyos kasi close ka sa Kanya. Kesa yung parang isa ka lang sa nabasa sa Book of Chronicles ng mga pinangalanan doon. At wala lang, napangalanan ka lang. Parang sana magkaroon tayo ng desire na one day at a time, maging consistent tayo sa intimacy natin sa Panginoon. Sabi ko dyan, basahin natin malaki. Sabi ko, draw near, ibig sabihin, come close to God. And He will come closer to you. Or He will draw near to you. Meaning to say, lagi siyang conditional. Unconditional ang pag-ibig ng Diyos. But when it comes to intimacy with God, conditional siya. Kung lalapit ka sa Kanya, lalapit siya sa'yo. Nagets niyo po? Kung gusto mo maging intimate sa Diyos, ikaw muna ang mag-desire nun bago siya magiging intimate din sa'yo. The problem sa atin, parang sa part natin, paano ba maging close sa Diyos? Pag-uusapan natin yan ngayong umagang ito. Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na makapag-aral muli ng iyong mga salita. And we ask today na ikaw ang siya manguna sa aming kalagitnaan. Pagbalain mong bawat isa na naglagak ng oras para makinig ng iyong mga salita sa lahat ng narito, Panginoon, at mga nasa online. And we thank you, Lord, sa pagpapala mo at pag-iingat mo rin sa amin sa kabila ng masamang panahon ay nakapunta pa rin ang iyong mga anak narito, Panginoon. Even, Lord, I pray sa mga nanonood sa online, I ask, Lord, yung pag-uusap mo ng personal sa bawat isa at mahayag yung kalooban mo, Panginoon, sa aming buhay na mensahe
sa araw na to na magbabago ng aming mga buhay. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga gagawin namin, Lord. Cover us with your blood sa aming pagtanggap ng iyong mga salita ay tanggapin namin ito ng merong pananampalataya sa iyo, merong kagalakan, Panginoon, na matanggap ang iyong mga salita at ma-apply namin ito sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Lord, ng lahat-lahat ng gagawin namin at inigiling namin, Lord, yung tagumpay ng mga salita mo na aming matututunan sa araw na to. At maraming salamat po, Panginoon, sa presensya mo na aming nararanasan sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. The problem kasi sa atin, pag sinabi mong one day at a time, madalas ang nagiging worry natin, yung bukas. Yung tinatawag na the burden of tomorrow. Alam niyo ba, nung COVID time, nung pandemic, sabi ng global anxiety rates, sabi ng WHO, World Health Organization, nag-increase daw yung rates ng 25% yung anxiety during COVID times. Alam niyo kung bakit? Kasi nasa bahay lang yung mga tao. Sino sa inyo yung naka-experience mamili ng COVID time? Yung lumabas ka para mag-grocery. Na-experience niyo yun? During that time, 2020, nag-pandemic, di ba? Alam niyo ba, na napakalaki ng anxiety ng buong mundo during that time. Kasi pag nakita ka sa mall na wala kang mask, automatic, ikaw ang talk of the town. Yan, huwag kayo lalapit dyan, walang mask. Tapos, i-report pa yun sa guard na bakit walang mask tong si ganito. Tapos parang dirindiri yung mga tao sa'yo. Yung parang madikit ka lang, mahawak ka lang. Even sa elevator, naranasan ko yun eh. Nag-landmark kami. Sa elevator mismo, hanggang 3 lang, hanggang 4 lang. Tapos, layo-layo talaga. Parang, ganun ka worried ang mga tao during that time. And hanggang sa ngayon, ganun pa rin ka-worried ang mga tao. And that's why, hindi magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos. Kasi, instead na i-cherish mo na yung moment ng present, laging nandun sa bukas, sa next week, sa next year. Lalo to, sabi diyan ni Jesus, therefore do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Diba? So, mas maigi na dito ka muna sa present. Nasa now ka pa. Wala pa yung bukas. Naglabasan kasi yung mga investment, no, yung mga insurance, no, lagi na lang wino-worry yung future. That's why mas lalo nag-aalala mga tao. Kasi syempre, pag may mga worries ka and so on, sa future, paano nga naman pag bigla ka na aksidente, namatay, or whatever, parang dapat merong insurance man lang. Pero somehow, ito yung reason kung bakit hindi magkaroon ng maayos na relationship ang mga tao sa Diyos. Bakit? Kasi ang daming distraction sa paligid, ang daming kumukuha ng attention, and that's why isang moment lang sa presence ng Lord, it can change everything. Kung maglalaan ka lang ng oras sana. And sabi ni Jesus, sabi nga dyan, we often miss today's blessing, anticipating tomorrow's struggle. Yun yung nangyayari. Nami-miss out mo yung blessing mo para sa araw na to, kasi ang lagi mong iniisip yung para bukas. Hindi mo tuloy ma-enjoy. Kaya nga tinawag nga na present ang present. Yeah. Kaya tinawag na present ang present kasi present siya. Regalo siya. Parang anong nangyayari sa atin, instead na i-enjoy mo yung ngayon, yung araw na to, ang iniisip mo na yung bukas, paano kaya bukas? May pasok kaya bukas, nag-uulan. Nawa, mag-cancel ulit si Mayor. Ganun. May mga tao parang puro alalahanin bukas. Paano yung pambaon ng mga anak ko? Paano yung pambaon? Paano yung panggastos? Puro paano yung para bukas. Pero nalilimutan natin that we can really enjoy the present time kasi regalo nga siya sa atin. Now, what does it mean pag sinabi mo one day at a time with God? Anong ibig sabihin? Okay? Number 1, pag sinabi mo one day at a time, it is God's daily wisdom. Pag sinabi mong daily wisdom, pang araw-araw na karunungan yan. Before ka gumawa sa buong maghapon, hingin mo muna yung wisdom ni Lord para maging matagumpay yung buong maghapon. No? Sabi ng GS teaches, in verse 34 kasi yan, di ba? Yung kanina. Sabi doon, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. TJ, yung trouble mo today, pang ngayon lang. Yung bukas na trouble, bukas pa yun. Ang problem natin, ina-add natin yung troubles natin bukas, next week, next month, next year, sa ngayon. Kaya bigat na bigat ka sa burden mo. The problem is, sabi ni Jesus, present focus faith dapat ang meron tayo. Yung pang ngayon lang. Do not worry. Bakit? God is already in your tomorrow. Amen po. Tignan niyo yung verse. Basahin niyo maigi yung verse. Therefore, do not worry about tomorrow.
For tomorrow will worry about itself. Nasaan ka dyan? Nasaan ka dyan? Wala ka dyan. Ikaw yung kausap eh. Di ba? Do not worry about tomorrow. Bakit? Wala, bukas pa yan eh. Nasaan ka? Nandito ka sa ngayon eh. That's our problem. Hindi natin makuha yung wisdom ni Lord na meron tinuturo si Lord every day. However, yung pangayon lang. Yung gawin mo muna, yung para sa ngayon lang. May natutunan ako bilang ama at bilang asawa. Lately lang, nung naging masyadong usually ang luxury kasi ng mga tao yung travel dito, bundok dyan, rides sa ganito, punta sa ganyan. Hindi yun yung luxury namin. Ang luxury namin tulog. Sa akin, ang pinakamasaya at pinakamagandang magagawa ko sa buong maghapon, matulog. Alam niyo kung bakit? Sobrang pagod. Yan, sobrang daming ginagawa kasi. Even natutunan ko na rin na yung ibang gawaing bahay, dyan na muna yan, tutulog muna ako. Kasi pagising ko, pwede ko naman gawin yan eh. Parang ang nangyayari, parang naiintindihan ko na oo nga, no, bakit ba kasi gusto kong tapusin lahat? Yung labahin ko para sa buong week, gusto ko nang tapusin ngayon. Hindi naman pwede. Take it one day at a time. Yung para sa load lang sa araw na to, yun lang muna. Yung trabaho mo for tomorrow, tomorrow pa yun. Yung para sa ngayon lang muna. Take it one day at a time. Merong wisdom si Lord para sa araw na to, na para sa araw lang na to. Yung para bukas, huwag ka mag-alala, nandun din si Lord. Kaya magtiwala ka. Trust the God who sees the end from the beginning. Amen? Alam naman ni Lord kung ano na yung ending natin natin. Pero magtiwala ka muna sa ngayon. Magtiwala ka sa Panginoon sa araw na to. Amen? Ano pa? One day at a time, it means trusting God for daily provision. Sabi ng prayer ni Jesus, give us this day our daily bread. Hindi weekly, hindi monthly, hindi yearly bread. Daily bread. Tumawag ka sa Diyos. Magtiwala ka sa provision ni Lord every day. Just like yung time na nasa wilderness, sina Moses, daily nagpapaulan ng Diyos ng mana. Araw-araw yun. For 6 days, nagpapaulan ng Diyos. On the 6th day, magpapaulan ang Diyos ng gano'ng karami? Doble. Para kasi kinabukasan, 7th day, walang uulan na mana, wala silang mapupulot. Wala silang masasalo. On the 7th day, walang uulan, kaya doblehin nyo yung measure ng pagkain nyo sa 6th day para sa pang 7th day, pahinga mo. Walang hoarding, walang lack, just daily dependence lang. God provided exactly what was needed for one day. Diba? Ganun kasi yung government ng Diyos. Diyos ang magpapakain sa'yo, Diyos ang magpo-provide para sa'yo. Araw-araw yun. And that's why when you take it one day at a time, Lord, ano yung kailangan ko sa araw na to? Yun lang muna, yung para sa araw na to. Ang tao kasi today, laging iniisip yung para sa future, yung para bukas. Kailangan may stock ako ng pagkain para sa buong taon, para sa buong buwan, para sa buong week. We don't understand na pwede naman mag-provide ang Diyos talaga, araw-araw. Kung mag-i-spend ka rin ng time, kung ihingi ka rin. Kaya nga yung prayer, give us this day our daily bread. Lord, i-provide mo yung kailangan namin today. Hindi lang yung bukas at sa susunod na araw, yung ngayon muna. One day at a time with God is simply trusting Him for daily provision. Pangatlo, is abiding in God's daily presence. Praise God, yung presence ni Lord, available siya every day. Embracing the now where God's presence truly resides. Huwag kang magmadali, easy ka lang. Okay, sabi, eyes on today's grace, not yesterday's guilt or tomorrow's worry. Yung para sa ngayon lang, may biyaya naman ng Diyos everyday. Amen po. May grace si Lord everyday. Enough, more than enough pa nga yung grace ni Lord sa bawat araw. So yung para sa araw lang na to. Yung kahapon, pinatawad ka rin ni Lord doon. Yung bukas, bukas pa yun. Ngayon muna. Amen po? Today's grace muna. Every sunrise is a fresh start. A new anointing of grace. Kaya yung tawag na every gising is a blessing. Di ba? Every gising mo is a blessing kasi may biyaya ang Diyos sa araw na to. Amen po? Maraming taong gumigising, gising lang. Ikaw nakakatayo ka pa. May ibang tao gigising lang pero nakahiga pa rin sila sa higaan.
sa bedridden or nasa ospital. Pero tayo, pag gising mo, kaya mo pa rin tumayo, praise God. Diba? Pag abiding sa presence of the Lord, thank God, every day ng gising natin, kasama natin ng Panginoon. Amen? Number 4, ano pa? It is about let God hold what you can't see. One day at a time with God is simply surrendering. Ibibigay mo lang sa Panginoon. Lord, yung worry ko today, sa'yo na to. Isuko mo sa Panginoon, Lord, hindi ko alam kung ano mangyayari sa buong maghapon, pero pinagkakatiwala ko to sa'yo. Isinusuko ko to sa'yo, ikaw ang umawak nito. Anxiety is what? Grieving what only God can hold. Yan ang anxiety. Ang worries or anxiety na nagiging depression, dahil hawak ka ng hawak ng mga bagay na hindi naman dapat ikaw yung may hawak. Masyado mong inaalala yung future ng anak mo, baby pa nga yan. Bata pa nga yan eh. Nag-aalala ka na para sa 10 years niya, sa 20 years niya, sa 30 years niya, baby pa nga siya ngayon. Masyado mong inahawakan yung future ng batang yan o future mo mismo, nandito ka pa sa ngayon. Kaya ka mas lalo nag-aalala kasi yung mga bagay na kayang hawakan ng Diyos at hindi mo kayang hawakan talaga, hinahawakan mo na kagad. It is actually parang sinabi mong Kinder 1 ka pa lang, tas ang subject mo na, college algebra. Hindi mo kakayanin. Okay? Kasi nga, hawakan mo, yung kaya mo lang hawakan, ipahawak mo sa Diyos, yung dapat nang hawakan. At yung siya lang ang may kayang humawak, yun yung future natin. Surrendering what you can control to the one who can. Amen? Letting go of the what ifs and leaning into God's what is. Ano pag sinabing what if kasi paano pag ganyan, what if ganito, what if ganyan. Puro alalahanin. Magtiwala ka, sumandal ka doon sa kung sino ang Diyos. God is provider. God is our provider. God is our healer. God is our restorer. And so on. Kung sino ba ang Diyos? Ano yung kaya niyang gawin? Doon ka magtiwala sa pangako niya. Kaya sabi ni Peter, cast all your cares, NLT pala, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Amen? God cares about you. Amen po? Nagpapahalaga, nagmamalasakit ang Diyos sa inyo, sa atin, sa ating lahat. Amen po? Ibigay mo sa Panginoon yung worries mo, yung cares mo. Huwag mong solohin, alright? Balikan natin yung verse. Himayin natin yung verse. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded, or you doubters. Una, draw near to God. Ang tawag dyan, the divine invitation. Iniimbita tayong lahat ng Diyos. Lapit ka sa akin. Lumapit ka sa Diyos. It is what we call an active command, a personal choice. Pipili ka lang kung lalapit ka. God initiates, but awaits our response. Amen? Nag-i-initiate ng invitation ng Diyos. Ini-invite niya tayo. Pero, nasa atin yung respond kung susunod tayo. Sabi ng Isaiah 55:6, sa baba, seek the Lord while you can find Him. Call on Him now while He is near. Alam nyo, ngayon ko lang napansin yan, yung word na now, dun sa verse na yan, seek the Lord while you can find Him, or while He may be found. Call unto Him while He is near. Sa NLT, nilagyan ng now, nakakatawa yung part na yun. Kasi today, yung para sa ngayon, hanapin mo sa Lord, tumawag ka sa Kanya ngayon, habang malapit pa siya. Kasi darating ang time, magiging malayo na ang lahat. Alam nyo, meron akong pinagpe-pray. Lagi ko sinashare ito pag nagtuturo ko ng worship. Isa sa attitude ng worship kasi yung pagluhod sa Diyos. Yung luluhod ka ng tuhod sa Diyos. Mas maigi na ngayon pa lang, marunong na tayong lumuhod sa presensya ng Diyos. Sa harapan ng Diyos. Kesa dumating ang time, napilitin tayo na lumuhod sa harapan ni Jesus. Ulitin ko. Mas maigi na ngayon pa lang, matutunan na natin na lumuhod sa presensya ng Diyos. Kesa dumating yung oras, yung Philippians 2:9-11, napilitin ang buong mundo, ang buong universe, na lumuhod sa pangalan ni Jesus. That at the name of Jesus, every knee will bow, whether things in heaven, things on the earth, and things under the earth. Hanggang impyerno. Mula langit sa lupa hanggang impyerno.
Langit, lupa, impyerno. Di ba? Langit, lupa, impyerno. Dire-diretso yun. Lahat ng may tuhod, daw? Luluhod. And lahat ng labi and every tongue will confess that He is Lord. That Jesus Christ is Lord. Darating yung araw na yon na lahat talaga. Mas maigi na ngayon pa lang maging close na ako sa Diyos. Kesa pilitin ako gawin yon sa future. Kasi hindi ko siya nagawa ngayon. Amen po. Nagets nyo? Iniimbitahan tayo ng Diyos, hanapin siya, lumapit sa Kanya, tumawag sa Kanya. Nasa iyo yung respond kung pipiliin mo. Yung Hebrew word ng draw, near, lumapit ka, is karab. Sa Hebrew, sa Greek, and gizo, it means to come close, approach, lumapit ka. Huwag ka mahiya, lumapit ka. Come closer sa Diyos, lumapit tayo. Bakit daw? It is not a passive waiting, but an active seeking. Active seeking. Araw-araw yan. Hinahanap mo dapat ang Diyos. Balikan natin yung sinabi ni Jesus sa Matthew. May binigit siya, you cannot serve two masters. Naalala niyo yun? You cannot serve two masters. Bakit daw? Because you will love the other and hate the other. Di ba? Pwede mong mahalin yung isa, aayawan mo yung isa. And biglang may sinabi ni Jesus, you cannot serve both God and money. Binanggit ni Jesus yun. Hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos at yung salapi. Alam niyo yung mini-mini Jesus doon? Sino talaga sinisik natin? Yung mga businessman, mga may principles, yung mga businessman like Chingitan, like sina Bo Sanchez, mga businessman na nabasa ko na mga libro nila. Lagi nila sinasabi, magtrabaho ka hindi para sa pera. Hindi dapat yung pera ang magtrabaho para sa'yo. Yun daw yung principle ng pagyaman. Kailangan yung pera ang nagtatrabaho sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka nagtatrabaho para humabol ng pera, kundi yung pera dapat ang nagtatrabaho para sa'yo, para habulin ka. Medyo mahirap siya espelengin. Mahirap siya explain kung hindi pa yun nangyayari sa'yo. But somehow, para saan ba talaga yung trabaho natin? Diba? Para saan ba talaga yung ginagawa mo? Para ba yan makasurvive ka o ma-provide mo yung needs mo? O ginagawa mo yung calling or yung purpose ng Diyos dyan sa ano? Ang reason bakit dapat tayo maging intimate sa Panginoon, dapat natin siya laging hanapin everyday. Para pag humarap tayo sa lahat ng tao at sa mga ginagawa natin, whether kung nag-aaral ka pa o nagtatrabaho ka na, napagagawa mo yung purpose ni Lord dyan. Sa calling ni Lord sa oras ng season mo ngayon. Yung ngayon. Hindi yung bukas pa, yung ngayon. Meaning to say, ang reason ng paglapit natin sa Panginoon, kasi lalapit din tayo sa mga tao pagkatapos sa Diyos. Makikita kaya yung pagiging close mo sa Diyos sa mga taong lalapitan mo paglabas mo ng bahay? O hindi? Okay? Pangalawa, ito kasi yung kasunod, yung, and He will draw near to you. Draw near to God, and He will draw near to you. It is what we call the two-way fellowship. Lumapit ka, lalapit siya. Pag sinabi mong two-way fellowship, God's guaranteed faithful response to sincere seeking. Pag hinanap mo si Lord ng buong puso, ano sabi ni Lord? Lalapit din ako sa iyo, matagpuan mo ako. The Lord is near to all who call upon Him. To all who call upon Him, in what? In truth. Kaya God's intimacy flows in response to sincerity. Dapat totoo ka. Kung gusto mo talagang maging close, intimate sa Diyos, dapat totoo ka. With sincerity. To all who call upon Him in truth. To all who call upon Him in truth. Dapat totoo. May sinseridad. Amen po. Mahirap maging intimate sa Diyos kung puro ka lang pagpapanggap. Puro maskara lang suot mo. Kailangan maging totoo tayo. Like yung commercial dati ni Sprite. High school ata ako. Maging totoo ka, girl. Magpakatotoo ka. Kasi kailangan talaga sa fellowship natin or sa ministry or sa ating devotion sa Panginoon, in order for us to be intimate with God, kailangan totoo ka. His presence is not distant, but responsive. Hindi po malayo ang Diyos sa atin, pero nag-respond si Lord. Responsive ang presence ni Lord kapag hinanap mo siya. Dumarating ang presence ni Lord pag hinanap mo siya ng totoo. Tumawag ka sa Kanya ng totoo. Kaya,
nananawagan ang generation natin today. Ito yung generation na napakaraming pagkakataon, maraming dahilan, at maraming paraan ang mga Kristiyano today na hindi maging totoo sa Diyos. Pero nawa, isa tayo sa mga Kristiyano, anak ng Diyos, na magiging totoo pa rin hanggang makita natin si Lord ng mukhaan. Totoo ka sa harapan ng Diyos, totoo ka sa harapan ng tao. Walang pagpapanggap, walang maskara. Amen. A fellowship with Jesus, anong ginagawa niya? His presence, it brings peace and strength for today. Kaya ka nanghihina, kaya ka alala, kaya ka walang kapayapaan, lagi ka nag-aalala. Kulang ka sa paglapit sa Diyos. Kapag malapit ka sa Panginoon, yung season kung lacking ka ngayon, or may mga pagkukulang minsan, or parang dry, parang laging lacking, season lang yan, napapalitan din yan. Ang mahalaga yung respond natin, na maayos pa rin tayo sa Panginoon. Amen po. Pangatlo, ito naman, sabi, cleanse your hands, you sinners. Ang tinatawag nating external purity. So, kung merong external, merong internal. Mamaya internal. Sabi ni James, sabi doon, addressing known sin and unrighteous acts or actions. Ano ba yung mga kasalanan or mga karumihan? Nakakatawa. Ang salita ng Diyos kasi, tandaan nyo sabi ng Hebrews, the Word of God is a double-edged sword. Alam niyo yun? Naalala niyo yun? Nang sinabing double-edged sword, kung ito yung espada, may talim dito, may talim din yung taas. Yeah, meron akong anime na pinapanood nung bata ako, yung Samurai X. Yung may X dito na long hair at red yung buhok. Si Kenshin. Ngayon, dahil siya ay nagbagong buhay na, yung talim ng espada niya, baliktad. Yung ang tawag doon, samurai, yung samurai na espada niya. Yung talim, nasa likod. So, di ba, medyo pa-bend yun. Yung talim, wala dito, nandito. Bakit daw? Kasi pinapatulog niya lang yung mga kalaban niya. One-sided lang yun. Parang kumbaga, ayaw niya na pumatay kasi. Pero alam niyo ba, ang salita ng Diyos, hindi one-sided na edge lang. Double-edge siya. Bakit po? Pag narinig mo ang salita ng Diyos, hihiwain niya talaga lahat. Pag hihimay-himayin niya yung puso mo. Hanggang sa kaluluwa mo, yung bones and marrows mo, hihimay-himayin ng Diyos. Kaya pag nakakarinig ka ng Word of God, parang ang sakit. Hindi ka pinapatamaan ng Diyos. May inaalis siya, inooperahan niya yung puso mo. May sinasaktan ang Diyos sa puso natin kapag masakit yung naririnig mo kasi merong unknown, unrighteousness, may mga sins, may mga weaknesses na dapat alisin. Ang tawag doon, mga impurities. Isipin nyo na lang yung ginto na nababad sa lupa, sa ilalim ng lupa at nahukay. Maraming mga impurities yun. Kaya pinapadaan sa apoy para masunog. At paglabas ng ginto, pure gold siya. Yun yung kinakanta natin kanina sa opening song. Purify my heart. Let me be as gold. Pure gold. Bakit ka magiging pure gold? Papadaanin ka ng Diyos sa apoy. Pupurify ka niya. Kaya ang Word of God, para siyang double-edged sword na kapag sinaksak ka, kahit pataas o pababa o patagilid, ang direksyon ng paghihiwa o pagtusok sa iyo, sugatan ka pa rin talaga. Pero ang purpose nun para ano? Para gamutin ka ng Diyos. I-purify ka niya. Amen? So, you have to address ano ba yung mga kasalanan, yung mga hindi talalooban ng Diyos. Confession leads to forgiveness and cleansing. Praise God. If you confess your sins to God, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, tapat ang Diyos. Praise God. Maglilinis siya, magpapatawad siya kapag kinonfess mo. Ano pa? Identify one specific area needing repentance. Baka merong specific. Of course, lagi naman meron eh. Identify mo, ano yung kasalanan na nagagawa pa natin na hanggang ngayon di yung pamasuko sa Panginoon. Kaya sabi ni James, cleanse your hands. Linisin mo yung kamay mo. Bakit yung kamay? Kasi ito yung gumagawa ng kasalanan.
Itong kamay na to ang pwedeng gumawa ng lahat ng actions ng pwede nating isipin, lahat ng laman ng puso. Itong kamay ang pwedeng gumawa ng kasalanan. Kaya sabi ni James, linisin mo yan. Identify, repent. Bakit hands? Outward actions, visible conduct. Kita kasi yan ng tao. Kita ng lahat. And sabi nga na Isaiah 15-17, sabi na, wash yourselves, make yourselves clean. Maligo ka, spiritually. Yun yung point dyan. Maglinis ka ng buhay mo. Ayusin mo yung buhay mo sa harapan ng Diyos. Sa dami na nagaganap ngayon, parang Days of Noah. Parang Days of Noah, di ba? Nakita niyo yung Jumbotron dun sa Coldplay? Parang Titanic, no? Pero, kasalanan pala, adulterers pala. CEO ng astronomer na CEO ng billionaire. Tapos, HR head. Pinagpalit niya yung maganda niyang asawa at mga anak niya doon sa kabit. Ang lungkot. Kaya ano nangyari? Matik, nag-post agad yung asawa. Sabi, di-divorce na. Anong days ni Noah? When people are drinking, eating, marrying, and getting into marriage. Alam niyo yung meaning ng getting into marriage? Eating, drinking, marrying. Tapos sabi ni Jesus, and getting into marriage. Ang tawag doon, naghiwalay, nag-divorce, magpapakasal sa iba. Kaya getting into marriage. Hindi yun yung bagong magpapakasal. Nakakasal na, magpapakasal ulit. Kasi naghiwalay. Sabi ni Jesus, yung ending ng buhay, yung last days, katulad ng days ni Noah. Tapos, tumingin ka sa paligid, nakakapagtaka. Konting ulan lang, grabe baha agad. And take note, hindi lang sa Pilipinas baha. Sa Texas, sa China, sa Japan, yung mga iba't ibang bansa ngayon, puro flooding. Anong meron? Hindi kaya tinatawagan na tayo ng Diyos lahat na mag-ayos ngayon ng buhay? Pag nagbasa kayo ng Bible, basahin nyo Genesis chapter 6. Ang sabi doon, God opened the floodgates. Hindi ng heaven, ha? Hindi lang ng heaven. Meron ding floodgates or waterways ang ilalim ng lupa. Na kapag binuksan ulit ng Panginoon yon, babaha ulit sa buong earth. Ang ginawa ni Lord, nung pinahupa niya yung baha, binuksan niya yung floodgates ulit or yung mga open waterways sa ilalim ng lupa para higupin yung mga tubig. Para mawala yung baha ni Noah, ng time ni Noah. Ngayon, what if buksan ulit ng Panginoon yon, tas umuulan pa? Yari ang buong mundo. Buti na lang may rainbow. Nangako ang Diyos na hindi niya nababahain ulit ang buong mundo. Pero uulanin na ng apoy. Mas malala pala. The point is this, kung malapit na bumalik si Lord, hindi ka pa ba mag-aayos ng buhay ngayon? Kung bukas mag-rapture na, kung next week mag-rapture na, kung next month mag-rapture na, kung babalik na ang Panginoon, di ka pa ba mag-aayos ng buhay ngayon? Cleanse your hands, you sinners. I'm not saying na kasalanan tayong lahat. Pero kung meron pa mga kasalanan sa buhay natin na dapat nating ihingi ng tawad, ipalinis sa Diyos, gawin mo na ngayon. Pangatlo, sabi natin, take immediate steps to make things right today. Today, ayusin mo na. Pangapat, internal purity. Sabi nun, purify your hearts, you double-minded. Sa ibang translation, you doubter. Bakit daw? Kung kanina, external, ito, internal. Surrender personal agendas that conflicts with God's will. Pag sinabi mong purify your hearts, kung hindi ka looban ng Diyos yung ginagawa mo ngayon, isuko mo na. Kung yung relasyon mo, trabaho mo, o yung actions mo, bisyo mo, at kung ano-ano pa ng mga bagay na hindi ka looban ng Diyos, isuko mo na. Choose to trust His leading fully, moment by moment. Tiwala ka kung ano yung leading ni Lord. Saan ka ba talaga gustong dalhin ng Panginoon? Ano talaga gustong pagawa ni Lord sa'yo? Ang intimacy with God will produce His guidance. Iga-guide ka ni Lord. Kapag close ka sa Panginoon, iga-guide ka niya. Tutulungan ka niya everyday. Bakit daw hearts? Purify your hearts. It represents inner motives, thoughts, and desires.
Kung pinalinis mo yung kamay mo, palinis mo rin yung puso mo. Kailangan natin talaga magpalinis ang buhay sa Diyos. Eh bakit double-minded? Kasi divided yung loyalty. Nagwe-wave yung faith at nagwe-wave din yung commitment. Pag sinabi mong commitment, pag nag-commit ka, gawin mo. Amen po. Kapag may mga inconsistency sa ating ginagawa na paglilingkod sa Panginoon, meron kang meron kang divided loyalty or divided commitment. Wavering commitment. Si Shemi, tinuturuan ko siya, let your yes be yes and no, no. Sabi ko, sige, papayagan kita mag-kitsu na pero mag-memorize ka. Mipas ang araw, nakailang araw na, nagsabado na, doon pa lang, nag-memorize. Let your yes be yes and no, no. Pag sinabi mo nag-yes ka, yes, gawin mo. Show up. Pakita ka. Gawin mo. Be committed. Pag meron tayong divided loyalty, or doubting, or double-minded, wala. Ang sabi ng Bible, he is a double-minded man, unstable in all his ways. So true purity begins with an undivided heart. Pag undivided yung puso natin, loyal yan, faithful yan sa Diyos. Amen po. Gusto mo maging pure? Magkaroon ka muna ng iisang puso sa Diyos. Okay? Now, paano daw i-pursue si Lord nang merong malinis na kamay at malapit na puso sa Diyos? Pursuing God with clean hands and a close heart. Number 1, specific confession. Acknowledge mo ano yung mga actions, yung mga motives, yung mga kasalanan. Lord, I'm sorry for this. Ito, and so on and so forth. Sinusurrender ko to sa'yo. With a heart of repentant, Pag sinabing repentant heart, ano yun? Sinuko mo sa Diyos, tatalikuran mo na, iiwan mo na. Hindi mo na gagawin ulit. Yun ang repentance. Repentance ay hindi sa puro iyak. Okay? Kahit bumaha pa ng iyak mo, kakaiyak mo na, Lord, sorry. Kung gagawin mo naman ulit, wala rin. True repentance is a change of mind. True repentance is pagbabago. Transformation. Okay? Pangalawa, abiding in the Word of God. Transformative power of Scripture. Tignan nyo yan, Psalm 119, verse 9 to 11. How can a young man or a young person stay pure? Paano daw? Ano sagot? By obeying your word. Paano tayo magiging mananatiling pure, malinis sa Diyos? Obey the word. I have tried hard to find you. Don't let me wander from your words or your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Paano magiging stay pure? Paano tayo magiging malinis? Abide. Manatili ka sa salita ng Diyos. Abide. Tayo mo sa katabi mo, abide in the Word. Pangatlo, consistent prayer life. Pananalangin. Seeking God's presence, not just provision. Magpuro penge. Ang purpose ng prayer is ma-enjoy mo yung presence ni Lord. Amen? Yung ma-enjoy mo yung presensya ng Diyos. Magkaroon ka ng focus, undivided attention sa presence ng Diyos. Sabi doon, in your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures evermore. Alam nyo, nakakatawa yung part na yan. Prophetically yan, yung verse na yan. Do, lagi natin kino-quote yung in your presence is fullness of joy. Totoo naman talaga. Sa presence ng Diyos, may tunay, may punong kagalakan. Pero alam nyo ba, yung kasunod na verse, at your right hand are pleasures evermore. Nagets nyo po yung verse na yan? Prophetic verse yan eh. Nasa right hand, may pleasures evermore, forevermore. Sino ang nasa right hand ng Diyos? Sino ang nasa right hand ng Diyos, Ama? Pag 1,000 years after nung verse na yan, dumating si Jesus, nabuhay, namatay,
nabuhay muli, umakyat sa langit, umupo saan? Sa kanang kamay ng Ama. That is why, sa presence ni Lord may fullness of joy, pero dun sa right hand niya may pleasures palagi. Bakit daw? Because the moment you pray, ano sabi ng Bible? Ephesians chapter 2, ano sabi? We are seated with Christ in the heavenly places. Nakaupo daw tayo kasama ni Kristo sa langit. Nasaan si Kristo? Nasa? Hello? Nasaan si Kristo? Nasa? Right hand, ni Father. And sabi ng Bible, we are seated with Jesus. We are seated with Him in the heavenly places. Every time na nagpe-pray ka, kasama mo nakaupo si Jesus dun sa right hand ni Father. That's what you call pleasure. Every time you pray, the presence is there. Amen? Habang nagpe-pray ka, yung presence ni Lord nandun. Bakit? Nandito ka sa lupa habang nagpe-pray. Pero yung espiritu mo, nasa kanang kamay ng Ama. Bakit? Nakaupo ka kasama ni Jesus doon. Nagigets niyo po yung point ko? Kaya papakinggan ka ng Diyos sa prayer mo. Wala tayong prayer na parang hangin lang, naglaho bigla. Kada pray mo, sinasagot ng Diyos. Bakit? You're close to the Father. Amen? That's what you call pleasures forevermore. At His right hand are pleasures forevermore. May pleasure. Bakit? Nandun si Lord. Amen? Pray. Mga abat, fellowship and accountability. Don't walk alone. Grow with the church. Amen? Ang purpose ng church ay para lumago tayo. Mahirap maging cowboy, one-man Christian. Ang hirap. Wag niyong hayaan na mag-isa lang kayo sa buhay Kristiyano. Napakahirap. Have fellowship with one another. Magkaroon tayo ng accountability partner. Somebody na magpe-pray sa'yo, somebody na mapapakinggan ka, somebody na makikinig sa'yo, mag-a-advise sa'yo, tutulungan ka, may concern sa'yo, merong care sa'yo. Sa church yung matatagpuan yun. I'm sorry kung sometimes sasaktan kayo sa church. Pero tandaan nyo, totoong mga tao ang nasa church. Let us be concerned for one another. Paano mangyayari yan kung wala ka dito? To help one another, to show love, to do good. Yung simpleng kamusta ka. Kamusta ka na? Let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Wag po kayong masanay na hindi jumo-join sa gawain. Wag niyong makasanayan na hindi kayo nagisimba. Wag. May mga reasons, valid reasons naman. Pero wag niyong hayaan na makasanayan. Lalo yung mga bata, lalo kung may anak ka na. Thank God, lumaki si Shermy sa kids church. First day of school, di ako nahirapan iwan. Sanay sa bata, sanay sa tao. Kasi lumaki sa simbahan. Thank God may church. Meron somebody na pwedeng mag-pray sa'yo. Somebody na pwedeng pag-pray ka. Somebody na pwedeng mong kausapin. I-advise ka, i-counsel ka. Somebody na pwedeng mong sandalan. Somebody na pwedeng mong sabihan, pag-pray niyo ako guys, ito yung nangyayari sa akin. Thank God may church. Join the fellowship. Be accountable sa mga nagpapapray sa atin, sa mga lumalapit sa atin. Be accountable also. Ikaw rin, mag-effort ka na magkaroon ng concern sa lahat. Kung may pangangailangan, may pantulong ka, tulungan, and so on. Number 5, ito, last, intentional obedience. Be intentional sa pagsunod. Immediate obedience reflects true love. Amen? Mahal mo ba si Lord? Sumusunod ka ba? Oh, di ba, Mina? Mahal ba natin si Lord? Sumusunod ba? Madaling maniwala sa Diyos, pero konti ang mga sumusunod. Ang sekreto ng matagumpay na Christian life ay yung na umiibig ka at sumusunod ka sa salita ng Diyos. Mahal mo si Lord? Susunod ka. Ba't di ka sumusunod? Kulang sa pagmamahal sa Diyos. Kaya nga, tinuturuan natin ng bawat isa, be intentional sa pagsunod mo sa Panginoon, sa pag-ibig mo sa Kanya.
Hindi mo pwedeng ihiwalay yung love and obedience sa Diyos. Hindi pwedeng sunod ka lang ng sunod at wala ka namang pag-ibig sa Kanya. Ang tawag sa iyo, servant. Ulit. Hindi pwedeng sunod ka lang ng sunod tapos wala ka namang pag-ibig sa Diyos kasi servant ka lang. Kasi ang servant required sumunod. That's why sabi ni Jesus, I do not call you servants. Bakit? Hindi nyo alam kung anong ginagawa ng master nyo. Bakit? Kasi pag servant ka, sunod ka lang talaga ng sunod. Required eh. But I call you friends. Bakit? Kung ano yung sinare sa akin ni Father, sinashare ko sa inyo. Nire-reveal ko sa inyo. Ang tawag doon, relationship, fellowship, friendship, intimacy. Sumusunod ka, pero mahal mo kasi siya. Hindi yung sumusunod ka lang kasi requirement. Okay? Now, there are gifts of drawing near to God. Pag lumapit ka sa Diyos, may regalo yan. May 5 regalo. Number 1, deeper peace. Deeper peace, it means heaven's answer to earth's anxiety. Ang kapayapaan ng Diyos, ang gamot, ang sagot para sa anxiety ng mga tao today. Kahit anong hanap ng tao para mawala ang mga worries, anxieties nila, babalik at babalik pa rin yun kung wala kang kapayapaan ng Diyos. Pero pag meron kang peace of God, anumang worries ang dumating, meron kang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, hindi ka para maapektuhan kasi iniingatan ka ng Diyos. Pangalawa, clearer wisdom. Meron kang discernment sa mga desisyon. Kung tama ba to, galing sa Diyos ba to o hindi. Need wisdom? Ask the Lord. Generous siya na magbigay ng wisdom. Pangatlo, spiritual authority. Resist the devil and he flees. He will run away. Hindi tatakbo ang demonyo o ang kaaway kung di mo siya i-resist. Kailangan mo siyang i-resist para tumakbo siya. Nakakatuwa, pag malapit ka sa Panginoon, may spiritual authority ka. Kaya mong gamitin yung authority ni Lord na galing sa Kanya. At i-rebuke, i-cast out, i-resist ang kaaway para magkaroon ka ng tagumpay. Ano ba? Christ-likeness, syempre, habang lumalapit ka sa Panginoon, nagiging kamukha mo na siya. You are being formed by the Spirit and fashioned in Christ. Amen? Mas malapit ka sa Diyos, mas kamukha mo siya. Mas katulad mo siya. Okay? Ano pa? Number 5. Faith-filled prayers. Prayer that moves heaven. Pag si Ed ang nag-pray, hindi pwedeng hindi sagutin ng Diyos. Wow, ganda. No? Ayaw nyo ng ganon. Sarap ng ganong klaseng relationship sa Diyos. Berna, pag-pray mo, kasi pag ikaw nag-pray, dumadagundong ang langit. Ginagalaw ng Diyos yung buong mundo para sa pabor ko. Sarap ng ganong relationship sa Diyos. Sobrang close. Faith-filled prayer. More than anything, ang one day at a time is His presence. Amen? His presence is heaven on earth. Pag meron kang intimacy with God, yung presence ni Lord, heaven on earth. Alam niyo yung prayer ni Jesus na, your kingdom come, your will be done, on earth, ano daw sunod? As it is in heaven. Paano kaya mangyayari yung heaven on earth? Paano? Kung meron magdadala ng presence ni Lord. Sino ang magdadala ng presence ni Lord? Tayo. Now, alam niyo ba, sa Old Testament, God's consistent desire to dwell among His people. Sabi niya, sa Ezekiel 37:27, my dwelling place shall be with them, and I will be their God, they shall be my people. Old Testament pa, gustong-gusto na ng Diyos na mag-dwell kasama natin. Nagsimula yan sa Eden, yung original dwelling place ng Diyos. Pansin nyo? Ang sabi doon, the Lord God walking about in the garden. Grabe. Sa Garden of Eden, naglalakad-lakad ang Diyos. Ganon ka-close ang relasyon ng tao sa Diyos. Hindi niya kailangan mag-dwell sa buhay ni Adan at ni Eva. Bakit?
Magkakasama sila tatlo dun sa Garden of Eden. God is really dwelling with them. Kaso, nagkasala. Kaya ang ginawa ng Lord, nag-provide siya ng tabernacle. Sabi niya, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. This time, tent. Gumawa ng tent, as yung presence ni Lord nandun. Kaya gumawa sila ng Ark of the Covenant. Dun sa Ark of the Covenant, ang makakapasok lang once a year, high priest lang. Yun lang ang pwedeng humarap sa presence ng Diyos. Yeah? Tapos, from that tabernacle, merong cloud by day and fire by night. Yun yung visible presence ng Diyos. May ulap, may apoy. Pero, nung time na ni King Solomon, nagpagawa na ang Diyos ng templo. So this time, meron lang isang lugar sa buong mundo na pwedeng puntahan ng tao para makita nila ang Diyos. Saan? Sa Israel. Saan sa Israel? Sa Jerusalem. Saan sa Jerusalem? Dun sa close wall na merong temple. Gawa ni King Solomon. Dun lang bumaba ang presensya ng Diyos. However, na-destroy yung templo, so dumating na sa Jesus. In the New Testament, the Word became flesh. Sino yun? Si Jesus. We have seen the glory of the Father, the only begotten Son of the Father. He's full of grace and truth. So tinawag si Jesus na Emmanuel. Meaning, God with us, or the tangibly experience heaven walk among us. Yung langit, lumalakad na kasama natin. Bakit? Nung sa Jesus Bakit daw? Meron bang pilay sa langit? May bulag ba sa langit? May pipe ba sa langit? Wala. May sakit ba sa langit? Wala. Kung saan nagpupunta si Jesus, gumagaling yung mga tao, lumalayas yung masamang spirito, nagpo-provide siya para sa kanila. Bakit? Merong ganun sa langit. That's why nung dumating si Jesus, heaven is walking among us. Bakit? Nandun na si Jesus. However, namatay si Jesus sa cross, namatay siya, nabuhay nung ikatlong araw, bumalik sa langit, paano tayo? Dumating si Holy Spirit. At tinawag siyang God's indwelling presence. Sabi ni Jesus, may helper akong papadala. He is the Spirit of truth. You will know Him. Bakit? He dwells with you and will be in you, sa loob. He dwells, hindi lang with, but also in. Naintindihan nyo? Nagets nyo yung ibig sabihin ni Jesus? Ngayon, I'm with you. Pero si Holy Spirit, hindi siya with us lang. He is also in us. So merong power sa loob, may power sa labas. Nagets nyo po? Nag-intindihan nyo yung point? Bakit si Jesus nagpapagaling? Bakit siya nakakapagbigay ng miracles? Bakit? Kasi ang presensya naman ng Espiritu ay nasa kanya rin. In Him and with Him. Ganun din, ang sabi ni Jesus, magkakaroon din tayo nun. That's why, nung dumating si Holy Spirit, tinawag tayong the temple of the Holy Spirit. Your body is the temple of the Holy Spirit within you. Within, sa loob. So dahil templo na tayo ng banal na Espiritu, gusto talaga ng Diyos na mag-dwell sa atin. In Acts chapter 2, ito yung time na bumuhos ang banal na Espiritu sa mga tao. Sa 120, they were filled with the Holy Spirit, and God's presence universally available na saan? Sa lahat ng believers. Not just with us, but in us, merong empowering, and meron din transformation. Binabago yung buhay natin, pinapalakas pa tayo. Yun yung advantage na nasa iyo yung presence ni Lord. Walking or living one day at a time with God is really manifesting yung presence niya every day. Hindi lang with us, but also in us. Binabago tayo, pinapalakas tayo, kasi yung presensya niya ay nasa atin. Amen po? And sabi nga, experiencing heaven on earth, paano? Kailangan baguhin tayo ni Lord. Dapat napaproduce tong mga bunga na yan sa'yo. Hindi mo may experience ang heaven on earth kung di naman dinabago ni Lord. Kung di ka naman nagpapabago ng buhay sa Diyos. Kailangan meron tayong surrendered heart na, Lord, baguhin mo yung puso ko. Ayusin mo yung buhay ko. Ay, thank you. Lamig.
May dispenser tayo. Lamig ah. So walang heaven and earth kung walang pagbabago. Bakit ka nagsisimba? Para lang ma-feeling blessed? Bakit tayo nagsisimba? Because we expect something from God. Na yung salita niya, babaguhin tayo. Amen po. Yun, meron tayong expectation na galing sa Diyos. Lord, change me. Transform me to become like you. Ang heaven and earth, mararanasan mo lang yan kung babaguhin ni Lord yung personal mo. Ano pa? Heaven and earth, paano mangyayari? Kung meron corporate witness. Kaya may church. Yung prayer ni Nanay Nilda kanina ng opening, whether 2 or 3 gathered, for where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Pangako ni Jesus yun. When we gather together in His name, nandito siya. Amen? Kaya ang church, we are manifesting God's presence. Mangyayari lang yon kung merong love, may unity, and syempre, in service natin sa Panginoon, sa mga tao. Sign na ang presence ni Lord ay nasa atin kapag meron tayo lahat yan. Well, also, meron din tayong inaantay, yung new heaven and new earth. Di ba? Gusto nyo ba yan? Di ba? Ina-expect natin lahat yan. Lord, mag-dwell kami dyan. Behold, the tabernacle of God is with men. He will dwell with them, they shall be His people, and God Himself will be with them and be their God. Sobrang saya ng araw na yan. Di ba? No more curse, no more tears. May perfect communion na tayo sa Panginoon. And that's the ultimate and eternal heaven on earth. Pag nandun na tayo lahat sa new heaven and new earth. So in closing, sabi nga, our present experience is a foretaste and preparation. Yung ngayon, yung experience natin na heaven on earth, yung binabago tayo ni Lord, nagpupuri tayo sa Panginoon, naglilingkod tayo sa Kanya, we worship Him, and so on. Ano lang to? Foretaste lang. And preparation natin ng pwede natin magawa doon sa langit, sa new heaven and new earth. And live in His presence, embrace your heaven and earth. Paano? Recognize God's active presence in every day. I-recognize mo every day. Pagising mo pa lang, Lord, salamat sa presence mo today. Thank you that you're with me. Thank you for you're with us and in us. Build spiritual discipline that welcomes His presence. I-welcome mo palagi. Hindi lang sa prayer. Mapuri ka sa Panginoon. Spend time sa Word of God. Ang problema kasi lagi tayo nagmamadali eh. Pag nagising ka pa ng late, ayun, wala na, puro madali na. Tapos nagtataka ka, warde-warde yung nangyayari sa maghapon. Paano? May nadali mo yung araw mo eh. Take it one day at a time. Relax ka lang. Take time sa presence ni Lord. Let His presence flow through you. Carry His presence into a hurting world. Pagharap mo sa mundo, pagharap mo sa tao, nawa yung presence ni Lord nakikita sa iyo. Nagiging healing ka, nagiging health ka, nagiging blessing ka sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Heaven is not just our destination, but our transformation now. Amen po? Yung langit na pupuntahan natin, hindi lang yung destination natin. Habang binabago tayo ni Lord today, nagiging prepared tayo para sa langit na pupuntahan natin. Heaven is a prepared place for a prepared people. Amen? Nilikha ng Diyos yung langit para sa mga taong prepared. Kung hindi ka prepared doon, hindi ka para doon. So prepare today. Be transformed. And may kwento lang ako sa inyo. Meron isang bata, pangalan niya si Piper. Hindi yung nagkarera, no? Habang nagkakarera, ang bilis ni Piper. Siya na yung nasa finish line. Kaya lang, nung nasa finish line na siya, tumatakbo pa rin siya. So, itong tatay niya, takbo, habol sa kanya. Sabi niya, Piper, stop! Stop, baby! You already won! Panalo ka na! Tigil na! Pero she kept running, past the end line, past the club. She had no idea the race was already over. Takbo pa rin siya, takbo. Panalo na siya eh. Takbo pa rin siya ng takbo. Kaya sabi ng tatay, tigil ka muna, relax ka lang. Tapos na, panalo ka na. And if you will think today, praise the Lord, tapos na yung cross. We have already won. Amen po. Bakit ka masyado nagmamadali?
Bakit ka masyadong takbo ng takbo sa buhay na hindi ka na makapaglaan ng time mo para sa Diyos? Pause. Stop. Panalo ka na. May pagsubok ka ngayon, relax. Panalo ka na. May problema ka ngayon, relax. Take a moment. Pause. Spend time sa presence ng Lord. Panalo ka naman na. Sabi ko nga, again, uulit-ulitin ko, yung bills nyo ngayong buwan, bills nyo rin last month yan. Naulit lang, pero mababayaran din ni Lord para sa inyo. Amen po. Binayaran nga ni Lord yung kalahating taon, kaya niya rin tong next year, next half pa. Yung mga bills, expenses natin daily, problema yan araw-araw. Pero thank God, meron laging provision ng Diyos araw-araw. Meron tayong daily bread every day na galing sa Diyos. Amen po. So relax. Stop. Pause. Kalma lang. You have already won. After all, panalo naman tayo every day. So wala tayong excuse para di mag-spend ng time sa Panginoon. Amen po ba? Take time sa presence ni Lord. Take time to pray. Take time sa Word of God. Take time sa fellowship. Take time! Panalo ka naman na. Ba't madaling-madali ka? Relax ka lang. Yung pag-aaral mo, magiging matagumpay ka dyan, kuhunain mo siya. Yung trabaho mo today, pagkatagumpayin ka ni Lord dyan, kuhunain mo siya. Take time. Be intimate. Be intentional with your relationship with God. You have already won. Amen po? You just have to take it one day at a time with Jesus. Panalo ka naman na. Amen po ba? Relax. One day at a time with God, with Jesus every day. One day at a time. Gawin yung principle. Meron kante, one day at a time with Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Hindi ko alam kung buhay pa ako bukas sabi niya. But help me today and show me the way, one day at a time. One day at a time lang. Bukas-bukas na yun. Kahapon, tapos na. Yung ngayon, mahalaga. Amen? One day at a time with Jesus. Panalo ka naman na. It is finished on the cross. Napagtagumpayan na lahat ni Lord John, panalo na rin tayo. Kaya nga sabi ni Paul sa Corinthians, praise be to God who gives us triumph in Christ Jesus. Panalo na tayo. Amen po. So relax. Take it one day at a time. Be intimate with your relationship with Jesus. And sabi nga, ito, favorite na favorite natin ito lagi. Di ba? Through the Lord's mercies, we are not consumed. Because His compassion fails not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Yan. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Laging bago ang umaga. Every gising is a blessing kapag nasa Panginoon ka lagi. Amen? So, unahin muna natin si Lord over everything. Be intimate sa Kanya, one day at a time. Tinandaan nyo, huwag niyong mamaliitin yung mga maliliit na simulain na ginagawa natin. Yung mga 20 to 30 minutes prayer mo sa umaga, o spending time sa Word of God every day, maliliit na simulain yan. Pero habang tumatagal at naging consistent ka sa intimacy mo sa Diyos, magiging mabunga, magiging fruitful, magiging harvest mo yan sa future. Yung preparations mo ngayon, na maliit pa lang, palalakihin yan ng Diyos para magamit mo sa kingdom niya. Amen po? So huwag ka na magmadali. Remember, hurrying is not of the devil. Hurrying is the devil. Okay? Ang pagmamadali ay hindi galing sa kaaway. Ang pagmamadali ay ang diablo mismo. Kaya gusto tayo pagmadaliin palagi para madapa ka. Pag nadapa ka, dahil nagmamadali ka, mas masakit. Pero sabi nga, take time. Take it one day at a time. Relax lang. Yung para sa ngayon ay para sa ngayon. Para bukas, para bukas. Thank God. Yung tomorrow ko, nandun na si Lord. Thank God, yung Pasko, nandun din si Lord. And praise God, yung present today, nandito pa rin si Lord. He's the same yesterday, He's the same today, and forever. Amen?
Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa salita mo. We thank you, Lord, for your steadfast love. Yung mercies mo, yung love mo sa amin, Panginoon, it never ceases. It never fails. And we have daily yung provision mo, daily yung pag-ibig mo, daily yung presence mo, yung wisdom mo. Every benefits, Lord, ng aming intimacy sa iyo, ay pwede namin ma-experience kung kami ay maglalaan ng oras para sa iyo. And we praise you, Lord, dahil pwede kaming lumalim, Panginoon, sa relasyon namin sa iyo. Kung nanaisin lang namin. Lord, nung ikaw ay nandito pa sa lupa, meron kang 12 disciples. Among the 12, merong 3 disciple na mas closer sa iyo. And among the 3 na mas closer sa iyo, meron pinaka-closest pa na isa. And I pray, Lord, maging example namin ang mga disciples mo na kami rin mismo ay magdedesire na magiging lalong closer, intimate sa iyo, Panginoon. Lalong maging malapit ang aming relasyon sa iyo. Na naisin namin palagi, Panginoon, yung presence mo. Maging layunin at dahilan at naisin ng aming puso ay mapalapit sa presensya mo. Thank you, Lord, for you are always close to us. And even, Lord, salamat because you are dwelling in us. You are dwelling with us. Nasa amin ka na. And kami na lang, Lord, ang inaantay mo to respond to your invitation, to draw near unto you, that we will draw near unto us, Lord. And patawarin mo rin kami. Right now, Lord, we confess every sin, weaknesses, mga kasalanan, kahinaan, mga nakumit ng aming puso at isipan, nakumit ng aming salita at mga gawa at mga isip, Lord, ay patawarin mo po. Thank you for being so faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. We are cleansing our hands today and purifying our hearts, Lord. Search our hearts today. Ano man ang hindi mo kalooban sa aming buhay, ay alisin mo po sa aming lahat. Tanggalin mo po ang mga bagay na nagpapalayo sa amin sa iyo. Turuan mo kami na unahin ka, turuan mo kami na maglaan ng oras para sa iyo. Sapagkat ikaw naman ang nagbibigay ng oras talaga sa aming lahat para mabuhay. You are sustaining our lives, Lord, and so help us to be grateful, to have a heart that is thankful sa buhay na binibigay mo sa amin. Truly, Lord, every gising is a blessing. And that's why we want to praise you and thank you, Lord, sa bawat araw, sa bagong buhay, bagong linggo muli, na kami ay haharap sa iyo, maglilingkod sa iyo, haharap sa mga pagsubok sa buhay na merong assurance ng tagumpay dahil kami ay nasa iyo. Salamat, Lord, because you have already won the victory. On that cross 2,000 years ago, it is all finished, Lord. And that's why meron kaming assurance today na magiging matagumpay rin kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pinagdadaanan sa buhay. Thank you, Lord, dahil sa bawat pagsubok ay naroon ka. In every trials, troubles, testings, temptations, tribulations, and tears, you're there, Lord. You are our Jehovah Shammah. You are always there. You're always with us. Lagi mo kaming sinasamahan sa lahat-lahat ng mga nangyayari sa aming buhay. Our provider, Lord, our Jehovah Jireh, you always provide our needs. And thank you, Lord, dahil ano man ang mga bayarin namin this month, ikaw pa rin ang tapat na Diyos na mag-provide ng lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. We believe in the power of your words, Lord, that you are able to provide every needs, Lord. Our God shall supply of all of our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. We also thank you, Lord, for your presence upon us, na nagbibigay sa amin ng kapayapaan para ingatan ang aming mga puso at isipan, ng kagalakan para magkaroon kami ng reason, Lord, to rejoice in your presence, to rejoice in the Lord. Always. And even, Lord, salamat sa pag-ibig mo na aming nararanasan, Panginoon, para hindi kami manatiling na umiibig lang sa sarili namin, kundi lagi namin itong binibigay, ibinabahagi sa iba. Lord, I pray that you produce the fruit of the Spirit. Let there be physical and or tangible manifestation of the fruits of the Spirit sa aming buhay, Panginoon. So that we can represent you everywhere we go. Tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa aming paglilingkod sa iyo. I pray, Father, na bigyan mo kami ng desire, ng hunger and thirst sa aming puso palagi. Na mauhaw sa iyo, nasain palagi ang presensya mo. I-desire palagi
yung wanting namin sa'yo. At ikaw yon, Lord. Thank you, Lord, dahil ikaw ang restorer na aming relationship sa'yo. Patawarin mo kami, Lord, sa mga times na naging malayo kami sa'yo. But right now, Lord, here we are. And we are humbling ourselves. Humingi kami, Lord, ng pagpapatawad at kaayusan sa aming buhay. Nagpapaayos po kami ng puso ngayon. We are surrendering our hearts, our minds, our lives to you. Let your will be done, Lord. Yung kalooban mo po, ang gawin mo, ayusin mo ang aming buhay na nakalinya, Panginoon, sa kalooban mo sa aming lahat. I pray na ikaw ang mag-restore ng aming puso sa aming first love. At sa iyo yun, Panginoon. Be our first love, Lord. You are our first love, Jesus. And i-restore mo po ang lahat ng aming mga desire, lalong maging malalim sa iyo. Help us to repeat once again yung mga ginawa namin before, yung mga pangako namin, yung mga nais namin gawin, pangarap namin gawin para sa kaharian mo dati na nahadlangan o napigilan, ay i-restore mo po yung fire once again right now sa aming puso ngayon so that we can resume, we can we can repeat, Lord, yung mga ginawa na namin before na magiging mas better pa sa ngayon. Help us, Lord, to repent always. Ihingi namin, Panginoon, talikuran namin ang mga kasalanan, mga kahinaan, mga bagay na naglayo sa amin sa iyo at isurrender namin ito lahat sa iyo. Para hindi ito maging adlang sa aming malalim na paglakad sa iyo or malalim na relasyon sa iyo. I pray, Lord, today, naturuan mo kami na maging totoo sa iyo, totoo sa harapan mo at sa lahat ng mga tao, so that we can become like Jesus in every area ng aming buhay. Pagpalain mo, Lord, ang mga estudyante, mga nag-aaral pa, Panginoon, I pray na tulungan mo sila sa kanilang pag-aaral sa eskwelahan, makatapos sila ng maayos, maprovide ang kanilang pangangailangan, at maging living example sila ni Jesus sa kanilang mga classrooms. I also pray sa mga nagtatrabaho. I pray for your provision sa kanilang mga needs din as they provide for their families, Lord, sa mga trabaho nila. I also pray, Lord, na pagpalain mo sila, let there be increase, promotion sa kanilang mga trabaho, Lord. I pray for favor with your eyes and with the eyes of men, Lord. Bigyan mo sila ng presence mo, Lord, na mag-manifest, Panginoon, para maibahagi rin nila ang pag-ibig mo sa mga katrabaho nila. Let your light shine upon them, Lord, and let their light shine sa kanilang mga workplaces para makita nilang lahat, Panginoon, na sumasa kanila ka. Lord, I pray na yung personal intimacy namin sa iyo ay magiging magresulta, Panginoon, ng ministry namin sa labas. Sapagkat tinawag mo kami, Panginoon, pinili mo kami. Ano man ang mga pwesto o mga posisyon o mga kalagayan namin, Panginoon, sa ngayon, alam namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na nag-aalaws na maranasan namin ang lahat ng ito so that we can be more stronger as the time, Lord, na lumilipas yung mga araw na ini-endure namin yung mga sitwasyon na to, Lord. Salamat dahil Ikaw ang Diyos na magpapatatag ng aming pananampalataya sa iyo. That whenever na mapagtagumpayan namin ang mga battles na to, salamat, Lord, dahil mas lalo kami magiging matatag pa. At dumating man ang mga same na battles din, ay mas matured na kami, Panginoon, na harapin ito. So today, Lord, I pray na ayusin mo po ang aming puso, ang aming isipan. Turuan mo kami na gaya ng isang bata na madaling magtiwala sa iyo. Gayun din, Lord, magtiwala kami palagi sa inyo. Ipagkatiwala namin ang lahat-lahat sa amin sa iyo at maganap ang iyong kalooban sa aming lahat. Pagpalain mo rin, Lord, today, nag-celebrate ang Sandalite Putatan ng 11th year anniversary. I-bless mo rin ang kanilang buong celebration ngayon sa Alabang Market. I pray, Lord, yung kagalakan na mag-umapaw sa kanilang lahat at pagpalain mo ang lahat ng gagawin nila sa maghapong ito, Panginoon. Even, Lord, dito sa proper, I thank you, Lord, for your provision, for our every needs, Panginoon, na nasusupply sa pangalan na Jesus. Pagpalain mo rin, Lord, ang lahat ng mga gawain namin sa buong maghapong ito, Panginoon. Even, Lord, I pray yung pagpapala mo, Panginoon, sa Young Pro Fellowship mamaya, sa mga Youth Fellowship. And provision din, Lord, para sa magaganap na water baptism sa next month, Panginoon. Even, Lord, we are dedicating yung magaganap na 18 years anniversary, Lord, para sa buong Sandalite Ministries Incorporated. Next Sunday, Lord, na magaganap sa Pasita, Ostodome. We pray, Lord, ang katagumpayan nito sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo lahat ng gagawin naming pag-aayos doon
mag-set up hanggang sa matapos din ang buong gawain next week, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng bumubuo ng Sandalite Ministries sa mga kapastoran, mga leaders, workers, mga kamanggagawa at lahat ng miyembro ng iglesyang ito, sa lahat-lahat ng mga bubuo ng buong Sandalite, Lord, ay pagpalain mong bawat isa at maranasan namin ang iyong pagkilos, ang iyong pagsama, ng iyong presensya mo sa aming mga buhay sa lahat ng oras. Pagpalain mo, Lord, ang mga nasa online ngayon, I pray yung pagpapala mo sa kanilang mga buhay, sa kanilang pangailangan. And Lord, I pray na next Sunday ay makasama na namin sila muli ng face-to-face dito sa pangalan ni Jesus. Lord, we speak healing din sa mga nangangailangan ng kagalingan. Lagay mo yung kamay mo sa bawat parte ng katawan na masakit. I pray, Father, right now as we lay our hands sa mga parte ng katawan namin na may sakit at karamdaman, we pray and we plead the blood of Jesus, that the blood of Jesus flow supernaturally sa aming lupang katawan. And I declare healing, Lord, na mag-manifest today in the name of Jesus. I declare that the presence of the Holy Spirit will fill our bodies today and bring mighty healing in the name of Jesus. Sa aming lupang katawan, I speak healing from your body to your soul to your spirit. In the name of Jesus, I declare, Lord, that by His stripes, we are healed. And so right now, Lord, we are receiving by faith that our body, soul, and spirit are healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord, for you are faithful to your words and you are true to your words, Lord, na anuman ang promises mo sa amin ay gagawin mo, Panginoon. Ikaw ang nangako nito, ikaw ang nagsabi, Panginoon, ng iyong mga salita at tapat ka na gagawin ito sa aming mga buhay. Kaya turuan mo kami na maglaan ng oras na mas makilala ka pa namin sa mga salita mo at i-claim namin, Panginoon, ang mga pangako mo na aming nababasa sa Word of God. And thank you, Lord, dahil malaya kami na maglingkod sa iyo, Panginoon. Especially, Lord, we are praying yung mga bagyo, yung mga low pressure areas, Lord, o yung habagat, Panginoon, na nagkokos, naghahatakan para magkaroon ng mga bagyo at pag-ulan sa aming bansa. We are declaring by faith, Lord, na ayusin mo po ang klima ng bansang Pilipinas. Mahabag ka rin at patawarin mo na ang kasalanan ng aming bansa, Panginoon. In behalf of the whole Philippines, Panginoon, mula Luzon, Visayas at Mindanao, we are asking for forgiveness and cleansing of all the sins and unrighteousness ng buong bansang Pilipinas. And Lord, I pray na bumalik po ang buong Pilipino sa iyo. Magkaroon talaga ng totoong relasyon sa iyo sa pangalan ni Jesus, Lord. Yung mga nasalanta rin ng mga bagyo, mga binaha, Lord, help them to be restored, Panginoon. Makarecover sila at ingatan at pagpalain sila. Gamitin mo rin, Lord, ng government para maging blessing, Panginoon, sa mga nasalanta ng mga baha or mga pag-ulan, bagyo sa pangalan ni Jesus. We pray, Lord, ang provision mo rin, Panginoon, para sa aming bansa. Nawa ay magbabaan ng mga bilihin, Lord, presyo ng mga gasolina at mga common needs namin everyday, Lord. I pray na magbabaan na rin ng mga presyo ng bigas, mga gulay, prutas, mga karne, at mga pamunahing bilihin sa pangalan ni Jesus. We pray, Lord, na palaguin mo rin ang ekonomiya ng bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus, Lord. We also pray ang tagumpay, Panginoon, at ang kalooban mo, Panginoon, na maganap sa aming buhay. Sa week na to, we ask, Lord, yung guidance mo, yung wisdom mo sa lahat ng aming gagawin. We pray for blessing, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa pangalan ni Jesus. Even, Lord, we pray for Shekinah, sa kanyang pagtakbo, Panginoon, sa kanyang school, Panginoon, as representative, Lord, I pray na gamitin mo po yung maging posisyon niya ito, Panginoon, kapag siya'y nanalo, para mag-shine yung light niya. At by faith, Lord, magkakaroon din kami ng campus ministry sa Montessori sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Lord, magkakaroon ito ng katuparan na soon, Lord, ay mas marami pang mga kakabataan ang mapapanalunan namin sa lugar na ito, Panginoon. Even, Lord, we pray na yung Tunasan National High School, MNHS, Lord, ICU, at even, Lord, yung PL Moon, ay maging bukas ang mga school na ito para makapagpahayag kami ng yung mga salita. At iba pang mga schools dito sa Muntinlupa, Panginoon, ay maging bukas sa salita ng Diyos upang makareceive na rin ang pagpapala na galing sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga kabataan, Lord, mga bata, at mga magulang narito, Panginoon. Pagpalain mong lahat-lahat ng aming gagawin. Lord, I pray for your strength sa bawat isa, Lord. I declare, Lord, yung wisdom mo, ma-apply namin ang mga salita mo sa araw-araw at magkaroon nito ng paglago ang aming mga pananampalataya sa inyo, Panginoon. I ask also, Lord, yung provision mo rin sa bills and expenses ng mga anak mo. I pray today, ano man ang mga bills pa nila, mga remaining bills namin, this month ay mababayaran na sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, sa provision mo, sa faithfulness mo sa aming buhay. And mag-overflow din yung grace mo today, Panginoon. We thank you, Lord, for your grace is more than enough sa aming mga buhay sa araw na to. And so we declare, Lord, na sa kapayapaan mo rin, Panginoon, na hindi na kami para mag-alala palagi sa kinabukasan sapagkat sufisyente sa araw na to yung mga alalahanin namin. Kaya, Lord, I pray, as we surrender, Panginoon, you today, ay ikaw ang hawak din, Panginoon, ng para sa buong maghapon at para sa bukas din. Salamat, Lord, sa biyaya mo,
sa aming mga buhay, Panginoon, at maganap palagi, Lord, yung kalooban mo sa aming lahat. Nasain namin na lagi kaming nasa sentro ng kalooban mo. Nasain namin lahat, Panginoon. I-desire namin talaga na lagi kaming nakakalugod sa harapan mo. Ano man ang ginagawa namin, nasan man kami, ano man ang mga pinupuntahan namin, Lord, I pray na maging pleasing palagi ang aming buhay sa'yo. Kaya Lord, kagaya ni David, gawin mo po ang aming puso, Lord, na after sa puso mo, para lagi kami maging kalugod-lugod, pleasing sa harapan mo. At kagaya ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na meron kaming intimacy sa aming Ama, gawin din, Panginoon, ganapin mo sa aming buhay, na maging close kami sa puso mo, aming Ama. Maraming salamat, Lord, sa banal mong Espiritu na aming nararanasan. And continue to bless your people, Lord. The Lord bless us and keep us. The Lord cause His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and establish us in His everlasting peace. Maraming salamat po sa araw na ito. We bless your name. We glorify your name, Lord. Also, Lord, remember pala si Chester, Lord, sa lalapit siyang pag-uwi na rin. Nasaan mang barko siya ngayon, o karagatan pa, o sa bansa, ay ingatan mo siya at makauwi siya ng safe and sound this month dito sa Pilipinas, Panginoon. We remember also Melody Aldel Pozo, Lord. We pray for your complete healing sa kanyang lupang katawan mula ulo hanggang talampakan, Lord. At patuloy mo siyang bigyan ng kagalingan, kaayusan sa kanyang lupang katawan sa pangalan ng Jesus, Lord. Even, Lord, yung iba namin mga kapatiran na wala rito, I pray, Lord, na makasama namin sila. Ano man yung dahilan, if they need healing, Lord, ay ipagalingin mo sila. At nawa, hindi na ito maging hadlang sa pangalan ng Jesus, Lord. Nawa, by faith in the name of Jesus, i-desire namin, Lord, na sa mga susunod na buwan, ay makakompleto namin yung attendance namin tuwing linggo sa pangalan ng Jesus, Lord. Once a week na lang kami, Lord, nagbibigay ng time to present our body, soul, and spirit sa inyo, Panginoon, na magkakasama. I pray na i-goal namin, Panginoon, na maka-perfect attendance kami every month, Panginoon, sapagkat every time na inuuna ka namin sa unang araw ng linggo, ay lalo mong pagpapalain din ang buong linggo namin sa pangalan ng Jesus. You have promised, Lord, that whenever we seek you first and your kingdom and your righteousness, all the things na kailangan namin para sa buong week, ay ipaprovide mo rin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa faithfulness mo, sa goodness mo sa aming buhay. And we declare victory, success, and prosperity, and let your anointing continue to overflow in our lives. And thank you, Lord, for they are new every morning. Great is your faithfulness. And let your will be done in our lives in Jesus' name. Amen.